Lusot tayo dito. Hirap. Ang ganda ng view dito, di ba? Alam nyo bang dito nakatira dati si Diwata? Hindi dyan sa magagandang building na yan ha, kundi dito mismo sa ilalim ng tulay na to. Tara tingnan natin yung ilalim ng tulay mismo. Nandito ko ngayon sa tulay guys, sa Diokno Boulevard kung saan nakatira si Diwata. Tingnan natin yung tirahan niya. Ito yung pangalan ng tulay, Diokno Bridge. At dito sa ilalim nito, dito dati nakatira si Diwata. Silipin lang natin guys kung ano ba talagang itsura ng ilalim ng tulay na to. Bakit dito naisipan ni Diwatang tumira. Dito si Diwata dumadaan, papasok doon sa ilalim. May aso pala doon. May tao kaya doon. Pasokin niya natin pa. Kaya kaya pumasok. Ito na tayo, nakapasok tayo sa ilalim ng tulay. May mga higaan doon. Pagka natin yung ilalim. May tao pala doon. Yan, ito na mismo guys. Dito nakatira si Diwata ng mahaba-habang panahon. Mga ilang taon din siyang nakatira dito. May 2 tao doon sa dulo kaya hindi na ako tumagal. Umalis na agad ako dito. Ayan. Lumusot tayo dito. Hirap pala lumusot dito. Okay lang pagpayat ka kasi kasya. Masabit-sabit tayo dito. Ayan. Umalis na rin agad ako kasi napansin ko yung 2 lalaki, nakatingin sila at parang papalapit sila. At hindi nga ako nagkamali nung nasa taas na ako ng tulay. Andyan na pala sila nakasunod sa akin. Naramdaman ko na parang may gusto silang sabihin kaya nakipagkwentuhan na lang ako sa kanila. Sa yung dugong, may itim na lalaki na matay na bakla na mataba. Mataba. So matagal na si Diwata umalis dito. Tagal na. Pero parang mahirap naman doon sa puro bato. May mahigaan naman doon. Meron. Papag lang plywood siya ba? Ilang taon si Diwata dyan? 3 taon nakatira? Tagal. Nagtitiwata rin. May 5 taon, gano'n? Mahigit ba? Anong pagkakilala mo kay Diwata? Kaya talaga, mabait lang. Gano'n? Tinan mo kami, dati namin kasama, ang ginawa sa amin. Tinanggal kami Tapos yung umangat sa amin Nagtrabaho kayo sa kanya tapos sinanggal niya kayo? Malit na pares pa lang yan. Tinda yan. Kami nakasama yan simula sa pool. Tinda siya. Hanggang nag-angat ng umangat siya, nag-pares overload siya. Umangat ng umangat. So ngayon, kailan pa kayo natanggal sa kanya? Parang araw lang sir. Bago lang? Ano bang nagawa niyo bakit kayo tinanggal doon? Wala naman ginawa ang dami lang nakapag-day off ang dami lang na hindi nakapasok tinanggal kami. Malaki sweldo niyan, di ba? Bigay niya? 600 lang naman sir. Yan lang yung malalaki sa kitchen. Actually, marami-rami pa silang sinabi sa akin about kay Diwata. Medyo negative na ang dating kaya hindi ko na ipaparinig sa inyo. Kasi hindi rin naman yun makakatulong. Ang ginawa ko, pinakinggan ko na lang yung mga kwento nila kasi parang ramdam ko na may gusto silang sabihin May mga sama ng loob siguro sila. By the way, normal naman yun, lalo na tatanggal ka sa trabaho. So kung ano man yung dahilan na tanggal sila, ay wala na tayo doon. Siguro may valid reason din naman kung bakit sila natanggal. So hindi na natin yun masukan yung issue na yun kasi hindi naman yun makakatulong. Kaya ko sinilip yung ilalim ng tulay kasi gusto ko talagang makita kung komportable bang higaan ang lugar na yun. Pero nakita ko grabe mga bato-bato. Parang ang hirap naman. Pero akalain mo diba nakatagal si Diwata doon. Alam mo, isa rin yun sa mga na-inspired ako sa kwento ni Diwata dahil sa kabila ng lahat na walang-wala siya, walang tirahan at nakatira ka lang mismo sa ilalim ng tulay. Akalain mo yun? Tapos ganito ang nangyari sa buhay mo, biglang asinso. Hindi basta-bastang motivation ang naidulot nito ni Diwata sa buhay ng mga Pilipino na nakasubaybay sa kanya. Isa na ako doon kasi isa rin akong negosyante na hindi pa successful sa buhay na parang nainganyo ako sa kwento ni Diwata, yung pagsusumikap niya at nagtagumpay siya sa kabila ng maraming hadlang.